Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila, Tong Eats. Doon sa mga contractors ng flood control projects, humanda na kayo. Ito, iniisa-isa nang iniikot ni Pangulong Bongbong Marcos, ito pong mga flood control projects. Lalong-lalo na po yung mga isinumbong ng taong bayan. Patay kayo ngayon. Kasi dati mga kababayan ay hindi po nakakarating sa Pangulo o sa Office of the President yung mga palpak na mga DPWH flood control projects. Ang nangyayari, nakatenga mga kababayan. Nakatenga at dahil nga nakatenga, hindi tapos sa mga flood control projects ay nagkakaroon po ng problema. Binabaha. At matindi pa nito, bago magsimula yung mga proyekto, binabaha na. Pero nung sinimulan yung proyekto at hindi tinapos yung proyekto, ay mas lalong lumala yung baha. So hindi nakatulong at nakaperwisyo pa. Bakit? Hindi nga tinapos. At yung iba, kwento-kwento lang. Kaya seryoso itong ating Pangulo na imbestigahan lahat po ng flood control projects kasi unang-una marami pong kumita dyan. Marami pong kumita sa SOP, marami pong kumita dahil po sa under the table, marami pong mga kickback na natanggap. Yung mga politiko, kung sino mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno dyan sa DPWH at kahit saan, mga congressman, mga senatong, o lahat-lahat na, mayor, governor, lahat po kasi mga kababayan, yung mga proyekto na yan ay dumadaan doon sa mga opisyales. Kaya, ang nangyayari mga kababayan, nagkakapalpak-palpak po yung proyekto. At substandard na ang ginagamit dahil nga po sa mga kickback, sa mga SOP. Kwento ko na yun sa inyo dati di ba? Na bago pa man ma-award ang isang proyekto, kinukuha na ni congressman, ni senatong, yung kanilang parte. Huwag na tayo maglokohan real talk ito. So ito mga kababayan, malamang masampulan, ito pong isang kontraktor. Ito, pakinggan muna natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, alam na namin, this was partner, what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy. St. Timothy Construction Corporation. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ayan nakita niya ba yung binuka ng bibig ni Pangulong Bongbong Marcos? Parang nagmura mga kababayan Parang nagmura siya Diba? Tingnan niyo itong perwisyong binigay niya sa mga tao dito. Tapos gumano siya, lumayo siya sa mic at medyo parang basa ko nagmura Galit na ang ating Pangulo. Ulitin natin, tingnan ninyo. Silipin lang ninyo. Ewan ko, baka iniisip ko lang yan. Baka tamang hinala lang ako. dahil sa galit ko dito sa mga kontraktor na mga tulongis na ito, naisip ko tuloy na minumura na sila ng presidente. Pero tingnan ninyo mga kababayan bumuka yung bibig ng Pangulo nilayo niya yung sarili niya sa mic tingnan ninyo. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Di ba kaya gagawin namin ngayon. Nakita nyo mga kababayan, sabi ni Pangulo, dapat pumunta sila rito at makita nila kung ano yung ginawa nila dito sa mga tao dito. Tapos gumano siya Narinig nyo? Ulitin ko, sa huling pagkakataon, bahala na kayong mag-isip kung ano sinabi ni Pangulo at dire-diretsoy na natin. Kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Di ba kaya gagawin namin ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan at marami nang nagsusumbong. Okay, so yan mga kababayan. Narinig nyo, sabi niya, dapat pumunta sila rito para makita nila kung anong ginawa nila rito sa mga tao rito, mga putang ina to. Narinig nyo, sabi ng presidente. Tama ba ako o ano lang? Katang isip ko lang.
Kasi nakaka-visit, mapapamura ka talaga eh. Kasi ang nangyari dito malamang, okay, may bahang konti. Ginawa yung flood control project, hindi tinapos, hindi mas lalang nagkabaha-baha dahil hindi tapos. Nadiskubre. St. Timothy Construction Corporation, hindi tinapos yung river protection structure sa barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagdulot ng napakabagal na paghupa ng baha sa lugar. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo ngayong Biyernes, nadiskubre niyang 200 meters pa ang kulang sa nasabing revetment wall. Ngayong nakalagay na sa report na completed na ito. Ayan mga kababayan, nakasulat sa report completed. Pero meron pang 200 meters na hindi tapos. Kulang pa nga itong report dapat sinabi kailan ba ang time of completion. Ano ba? May oras pa ba sila para gawin o iniwanan na lang na kulang pa ng 200 meters? Siguro, iniwan na. Kasi hindi naman magagalit ang Pangulo sir, kasi kapag nagalit ka sa St. Timothy, sir, meron pa kaming ilang may duration pa kami, may ilang araw pa kami para tapusin. Eto, nagalit ang Pangulo kasi siguro tapos na. Nakasingil na. Umiskerda na. Anak ng toko ang mga DPWH ito. Binayaran nyo, hindi pa tapos. Mga buwisit kayo. O yan mga kababayan, mamaya may kikwento ko sa inyo yung mga diskarte ng ganyan sa billing. Pero ito pa yung mas detalyado kaya nagalit ang Pangulo. Basta kita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita. Grabe. Pinasisid na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga diver. Kasi dati tingin-tingin lang yung mga inspector dyan sa DPWH ayaw magasgasan yung kanilang mga makikinis na yung mga big time na mga district engineer dyan. Yung mga di-coaching mga district engineer, mga assistant district engineer. Nandun lang, i-inspectionin, pupunta dun sa site, gaganong-ganon lang, iikot-ikot yung tapos okay na yan. Pero hindi tinitingnan yung ilalim hindi nga pinupuntahan mga inspector nagpupunta dyan, kaso yung mga inspector kapag pinakain na ng kontraktor, wala na, hindi na nag-i-inspection. Ngayon ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-arkila pa ng diver, para sisirin. Ano nakakita? Talaga, very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi magandang trabaho. Talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Manipis ang simento, hindi pantay-pantay. Ibig sabihin, palpak ang trabaho na itong St. Timothy. Kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap dahil papakita natin ito. What possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko maisip. Dredging pala pa. Tapos, ito pa, lahat ng flood control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, Chairman? Minsan di ka pa nakakita ng desiltation dito kasama sa kontrata yun. Okay, so yan yung isa pang diskarte ng mga siraulong mga kontraktor. At hindi lang kontraktor pati yung mga inspektor, pati yung mga empleyado ng DPWH o kung sino man may hawak ng proyekto. Doon sa program of works mga kababayan, merong dredging, merong desilting, kasama yun sa program of works. At kapag kasama sa program of works, meron yung corresponding amount. Pero ang ginawa nila mga kababayan, hindi naman po nangyari sa totoong buhay. Yung dredging. Bakit hindi nila ginawa yung dredging? Kasi kapag ginawa pa nila yung dredging, lugi na sila. Bakit? Kasi nga umpisa pa lang May katkong na May katkong na si Congressman. May katkong na si Senatong. May katkong na kung sino man ang mamahawak ng proyekto. May katkong na. Etong si District Engineer. May katkong na. Etong si Assistant District Engineer. May katkong na si Mayor, si Vice Mayor, si Konsehal. Kaya, ayun yung diskarte nila. Meron mga items sa program of works na hindi nila ginagawa. Na hindi mo naman makikita pag tapos na. Hindi mo makikita na ginawa o hindi kasi, simple lang naman Kailangan ng picture. Kasi kapag magbibiling, kailangan may picture. Dali-dali lang naman nun. Kumuha ka doon sa ibang ng picture, ng backhoe na naguhukay na doon sa ilog. Malalaman ba nila kung yun yung ilog na yun?
O kaya naman, isang araw lang gagawin. Tapos aalis na. Ganon ang style nila para makabawi dun sa nawalang pondo dahil nga po kinatkong ng mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno. At ito pa mga kababayan, paano nakalusot yan? Paano nagkaroon ng billing na completed? Hindi pa tapos. Ganito kasi ang mga style ng mga yan mga kababayan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag government projects kasi, ang sinasabi ng mga kontraktor dyan, naku matagal maningil dyan. Hindi katulad sa private, mabilis. So ang ginagawa nila, advance billing. Sa mga engineer dyan, sa mga nagtrabaho sa DPWH, alam nyo to. Advance billing. Ina-advance na nila. Sige sir, i-advance mo na. Tatapusin namin yan. Kasi sigurado, pagdating nung bayad sa amin, tapos na yan. Ganun yung style nila. Eto namang mga tulong guys ng mga inspector, imbis na hindi pumayag, ipapayag. Bakit papayag? Sige na sir, ako na bahala sa inyo dyan. Final billing, ako na bahala sa inyo dyan. Lamnadis, punta tayo dun sa Quezon Ave. Papamasahe kita. Papamasahe kita dyan. Marami dyan sa Quezon Ave. Ayun, layo pala ng Quezon Ave dito. Layo pala ng Quezon Ave dito sa Bulacan. Pero hindi pwede naman sila magkita ron Ito mga proyekto lang sa probinsya pero siyempre base sila sa iba't dyan sa Metro Manila. Sir, ako bahala sa'yo. May bago doon sa Quezon Ave. May bago doon sa Heartbeat. Sa Pegasus. Naalala ko to si Mark Gamboa. Kasi po si Mark Gamboa to Kasi ito si Mark Gamboa to sa Models of Manila. Lagi nasisiraan niya sa tapat ng Pegasus. Bago naman sa sakyan na ito. Ewan ko ba't nasisiraan sa tapat ng Pegasus. Ewan ko dito sa taong ito. Anyway, ayan mga kababayan, ganun yung diskarte. Sige na sir. Sigurado yan, bago mabayaran kami, bago maayos yung check-in yan, tapos na yan. Nangyari, binil lang nung tulongges na inspektor, biniling nung mga mga engineer dyan, hindi natapos. Sasabihin naman ng contractor, sir, meron pa kaming retention dyan. Iba yung retention. Iba yung final billing, iba yun. Yung retention, maliit lang yan sabihin natin malaki na rin kasi sabihin natin 5% yung retention. Ayan ang insurance ng gobyerno na kapag may sira, pwedeng ibawas doon yung gagawin pa ng gobyerno. Kaya nga may retention In case na may mga aayusin pa dyan, doon kukunin sa retention. So maraming diskarte mga kababayan. Kaya galit na galit itong si Presidente Bongbong Marcos doon sa style na itong mga kupal na ito. Yung mga corrupt na mga kontraktor. So yan mga kababayan, yung mga kontraktor, umiikot na mga pet niyan at dapat managot. Hindi lang yung kontraktor, pati na rin yung binigyan nila ng SOP kaya nagka-leche-leche yung proyekto. Talagang pinagkakasya nila yung budget na naiwan sa kanila kasi nga nakaltasan na ng mga politiko. Biruin mo, 20 million kay Joel Villanueva, 30 million kay Chis Escudero. Saan nila babawiin yon? Ano yon? Thank you lang. Sabi ni Chis, wala daw siyang pakialam. Thank you lang. Sigurado kayo? Thank you lang yon? Hindi. May yan. Imposibleng walang balik yan. Kalokohan naman yan. So, babawiin nila yan sa paraan na pwede sa construction at pwede rin sa ibang bagay. Mabigyan ka ng maraming proyekto katulad ng Diskaya, di lamnalis. Diba? Kaya yung mga tumanggap ng mga contribution galing sa mga kontraktor, sa government contractors, dapat matingnan niya ng COMELEC. Kasi bawal po yan at dapat managotya mga tulongges ng mga corrupt na mga opisyalis ng gobyerno na nakinabang dito po sa flood control projects na palpak katulad ng nakita ni Presidente Bongbong Marcos. So simula na yan at sana lang Mr. President ay talagang mabigyan ninyo ng hustisya at maparusahan yung mga tulongges na nakinabang diyan sa mga palpak na flood control projects. Tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos,
ang nakinabang kontraktor ang nahirapan yung mga tao dun mismo sa proyektong ginagawa nila. Pero yun, sarap na kinakain ninyo. Ang yayaman ninyo, ang ganda yung gagara ng sasakyan ninyo, ang ganda ng mga bags ninyo, kung ano ng mga gamit. Hindi ba kayo kinikilabutan o hindi ba kayo nananaginip o minumulto sa ginawa ninyo? Kasi ganon ang nangyari sa inyo, yumaman kayo, nagkapera kayo, pero yung mga tao na nahirapan, na nalunod o na aksidente o na nabaha dahil dyan sa palpak ninyong ginawang mga proyekto, sana naman makonsensya kayo. Diba sila yung nahirapan, kayo puro sarap. Kaya dapat managot ito, Mr. President. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.